Latest update sa kaso ni Catherine Camilon, PNP na sangkot sa nasabing krimen ay pinangalanan na sasakyan na di umano'y kinargahan sa duguang katawan na hinihinalang si Catherine Camilon ay natagpuan na. Yan po ang ating pong pag-uusapan sa ngayon. Pero bago po yan, welcome back sa Rapido TV at kumusta po ang lahat na way nasa mabuti pong kalagayan. Palagi lang po tayong mag-iingat kung saan po tayo naroon. At ito na nga sa balita galing po sa UNTV News ay nabalita na nga at pinangalanan na ang PNP na sangkot nga nito pong pagkawala ng isang beauty pageant na si Catherine Camilon. Palagi na lang po na sangkot ang ating mga PNP kapag mayroon ngang mga krimen na mga nangyayari. Ano na ba ang nangyayari sa ating bansa sa ngayon? Na halos na lang po itong mga PNP palagi pong nandyan pagka mayroon pong mga krimen na nangyayari. Kaya ito po, panuorin muna natin ang balita para malaman po natin ang buong detalye. Kung sakasakali po na makakakuha po tayo ng confirmation na ito pong mga hair strand, possible hair strand at blood sample po na nakuha po doon sa recovered CRB at magmamatch po ito sa DNA ng sino mang pamilya po nitong biktima o for any person for that matter, this will definitely provide us additional evidence po to strengthen the filing of cases po, at least additional cases against the responsible perpetrators po. Kinumpirma ng Philippine National Police na mayroong mga hibla ng buhok, stain ng dugo at fingerprints na nakuha sa na-recover na pulang CRV sa Batangas City noong Biyernes ng gabi. Ang naturang sasakyan, ang sinasabi ng mga witness na nakita nilang pinaglipatan sa katawan ng isang dugoang babae mula sa Nissan Juke noong October 12. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo, pinuproseso na ng forensic group ang mga nakuhang sample sa loob ng sasakyan. Nakipag-ugnayan na rin po ang CADG4A sa pamilya para makakuha po ng mga DNA samples po nila para ma-compare po ito doon sa mga na-leak po ng mga forensic evidence doon po sa na-recover po na CRB. Pinangalanan na rin ng PNP ang person of interest na si Police Major Alan De Castro na nakatalaga sa Police Regional Office 4A. Isa pong malapit. Grabe talaga mga kaibigan. No? Halos na lang po lahat ng mga napablita ngayon na mga krimen upang abuso sa ating pong mga kababayan ay palaging mayroon pong PNP na nadadawit mga kaibigan. Parang lalo atang napasama ang imahin ng PNP sa mga ganito po no na pangyayari na halos na lang po ng mga krimen ay andyan po nadadawit po ang mga PNP. Talagang dapat po itong linisin na ang mga PNP. Malapit na kaibigan, yung biktima na nagsabi po na noong October 12, before her reported disappearance po ay magka-text po sila. There were exchanges of text claiming na ang sinasabi po ay ito po yung kikitain ng biktima prior to her disappearance po. Kaugnay nito, kinasuhan na rin ng CITG-4A ng kidnapping at serious illegal detention si Major De Castro, Jeffrey Ariola Magpantay at 2 John Does sa Batangas Provincial Prosecutor's Office. Probably some of you might be answering bakit po kidnapping and serious illegal detention pa lang po yung isinampa natin because the victim was reported missing from October 12 until today. So since wala pa po tayong nakikita na particularly yung corpus delicti kung determine kung ito po ba ay buhay pa o hindi, but kung sakasakali po in the coming days po ay meron pa po tayong mga additional ebidensya na makakala po relating to this case, then we are not precluded to file additional cases. October 12 na mawala si Camilon at huli itong nakita sa isang mall sa Lemery, Batangas. Leia Ilagan, UNTV. So ayan mga kaibigan, no? At ito nga, meron na pong nakita na isang sasakyan na hinihinala nga, no? Na ito raw ang kinargahan ng katawan
ni Catherine Camilon. Base na rin po sa mga testigo, nakita daw nila isang katawan ng babae na duguan at dito nga kinarga. So at ito na nga, no, isa na naman pong PNP ang dawit sa nasabi pong krimen na ito, mga kaibigan. Halos na lang po, no, ay mga balita ngayon, palagi pong mayroon pong PNP na dawit sa mga pangyayari po na mga krimen sa atin pong bansa ngayon, mga kaibigan. So ito pong pangyayari na ito ay nag-isang buwan na po, mga kaibigan, ano. So hindi pa po talaga masasabi na ito pong si Catherine Camilon ay wala na ba o ito po ba ay buhay pa. So dito po sa nakuha po nila na mga may blood sample, yung buhok, no, mga kaibigan. At pagka madiniin na po ito, malalaman po na ito ba talaga siya. At kung ito nga ay alamin po kung saan po siya ngayon, kung ito po ba ay buhay na o talagang nilibing na po nila ito, mga kaibigan, no. Kung naalala po natin, mga kaibigan, no, mga tinalakay po natin nung nakaraang taon, no, itong isa din pong babae dyan po sa Puerto Princesa, Palawan na si Javelin Galino, na ito po ay biglang nawala, pero ilang days lang po, nasa 13 days ata yon, natagpuan po ang isang bangkay na sunog, mga kaibigan, no? At sabi nga na yun po ay pag-aari ni Javelin Galino. At ang tinuturo na salarin ay ang mismo niyang mga buong pinsan, mga kaibigan. Pero nung pong nilaban po yun sa korte ay hindi po napatunayan at na-dismiss po yung kaso na yun, mga kaibigan. Pero base na nga doon po sa namayapa na pakatapang na radio broadcaster na si Tommy Abili ay ang nasa likod po ng krimen ay mga opisyal rin po ng PNP. Base nga po doon sa namayapa na po, no, na radio broadcaster na si Sir Tommy Abili. So dito naman po sa kaso po ni Catherine Camilon ay PNP na naman po, mga kaibigan, ang sangkot, no. At isang buwan na po, hindi pa po natin talaga malalaman kung siya po ba ay wala na talaga o buhay pa. Ang kanya pong pamilya ay siyempre umaasa pa rin po, no, na makita pa po nilang buhay ito pong kanilang kamag-anak na si Catherine Camilon, mga kaibigan. Pero kung para sa akin, kung siya nga yung sinasabi ng mga witness na kinarga nga dito sa pulang sasakyan na ito at duguan nga po, mga kaibigan, siguro ay wala na yun, mga kaibigan, ano. Baka nilibing na po nila o tinapon, no. Pero siguro nilibing po yan kasi kung tinapon, matatagpuan po yun kasi babaho po, di ba, mga kaibigan. Or kung tinapon po nila sa ilog or sa dagat, no, mga kaibigan, at ano nila po ng pabigat, eh hindi talaga yun lutang. At hanggang maubos po yung mga laman-laman po niya, kakainin po ng mga isda. So talagang mahirap po na hanapin, di ba, mga kaibigan, kung hindi talaga mahuli ito pong gumagawa ng krimen na ito. Pero sa bagay, meron naman pong suspect at siyempre dahil nga ang PNP na ito na pinangalanan nga ay sila po yung huling nagmi-message, no? Nagpalitan po sila ng message at base na nga po dito, parang mayroon pong inaalok na mayroon pong gagawin na malaki po ang bayaran, mga kaibigan. So baka yun po ay patibong na lang dahil nga sa mayroon pong masamang plano itong PNP na ito. Baka ito nga sila po ay mayroon pong yung
hindi na po natin yan pwede sabihin mga kaibigan. Mahirap po kasi salita na wala po tayong insaktong nakuha po na impormasyon, no? Pero basta yun na pa mga kaibigan, no? Ang suspect po sa ngayon na isang major po ng PNP ay iimbestigahan na rin po. At ito rin pong nakuha na mga bloodstain at saka yung buhok ay idi po kung ito po ba ay talagang si Catherine Camilon. So marami po ang naghihintay dito po sa update na ito na makita na po itong si Catherine Camilon, ang kanyang katawan kung sakali man po nawala na po siya, kahit na makuha lang po ang kanyang katawan at mailibing po siya ng maayos. Kung buhay man po, na sana po ay makauwi na po siya sa kanila pong tahanan. Dahil ay siyempre kahit na sino naman po siguro mga magulang, kapamilya ay mag-aalala ka na nag-iisang buwan na lang po, hindi pa rin po nila nakikita ito pong kanila pong kapamilya na kaibigan, no? So mahirap po sa ganitong sitwasyon na wala ka po talagang exact, no, na matumbok na siya nga talaga ang gumawa sa nasabing krimen. Pero base nga, no, sa nasabi na huling kausap sa text message at mayroon pong mga palitan po ng message at parang nagkasundo po sila doon po sa parang isang show na gagawin na mayroon pong bayaran po na malaking halaga po mga kaibigan. At baka yun na nga, sinundo po siya, kinuha at yun po ang huling gabi na nakita po siya. Katapos doon, kinabukasan ay hindi na po siya nakikita pa at hanggang hindi na nga po nakauwi pa, no? Hanggang ngayon mga kaibigan. So may posibilidad na itong ang isang pulis na ito ang gumawa po sa nasabi pong krimen. So di ba mga kaibigan? So sana po na ito pong si Catherine Camilon ay hindi po niya pinatay or kanya lang po talagang nagustuhan ba itong isang beauty pageant at siguro ay nilagay po niya sa isang lugar. So hindi po natin talaga masasabi sa ngayon. Basta hintayin po natin itong resulta ng DNA test result mga kaibigan para dyan po ay mismong mapatunayan po na ito pong nakuha po nila o itong sinasabi na katawan po ng babae na kinarga nga dito po sa pulang sasakyan na ito ay si Catherine Camilon. So maghintay po tayo bukas sa update po dito. Baka pero yung DNA test parang halos tatakbo po yan ng 3 to 5 days mga kaibigan, no, bago po lalabas yung resulta. So baka next week na po makuha yung result ng nasabi pong DNA test result, no, nito pong natagpuan na mga samples na buhok at mga bloodstain mga kaibigan para po mapatunayan na ang kinarga nga nitong sasakyan na ito ay si Catherine Camilon. So patuloy lang po natin na susundan ang mga balita na ito para po ay palagi po tayo makakuha po ng update sa pangyayari po na krimen na ito. At kung ito pong PNP na ito, siya po talaga ang gumawa, dapat po nito ay ikukulong po ng habang buhay. Kung meron po tayong, yun na nga, no, sana po yung death penalty ay dapat ibalik na yun dahil parang dumadami na po yung mga tao na sobra na po ang pang-aabuso sa karapatan po ng kapwa-tao, no? Lalong-lalo na po ating mga ibang PNP, sobra po ang abuso. Grabe na po ngayon. Kahapon lamang, meron po akong napanood na mga PNP, parang sa Metro Manila ata yun. Marami-rami po yun, mga kaibigan, na parang meron po silang niread dyan po sa Tondo. Pagkatapos, hinuli po nila
Dalawang babae, dinala po nila sa, iwan ko kung saan dinala, at doon po ay pinabayad po mga kaibigan ng parang 45,000. Pagkatapos pag magkabayad ay wala na pong kaso, pwede na pong makalabas. So modus po ng mga PNP. Pero sa bagay, dinisarmahan naman po sila at inimbestigahan na rin po mga kaibigan. No? So dapat po na linisin itong mga PNP na talagang meron sila po yung gumagawa ng mga hindi maganda sa imahen po ng PNP. At alam po naman natin na marami pa pong mga PNP na talagang tapat sa kanila pong tungkulin. At siyempre, madadamay din po sila nito pong iba na talagang hindi po makapigil sa sarili at gumawa po ng kasamaan. So, yun lang po ang akin pong masasabi sa ngayon at ako po ay magpasalamat muli sa inyo pong mga patuloy na pagsuporta at sa lahat po ng mga nakasubscribe na at nakapollow sa aking Facebook page. Ayan, maraming salamat po at kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, paki-like naman po at maaari ay paki-share na rin po mga kaibigan. At sa lahat po na ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga ka-OFW, ayan, maraming salamat po sa inyo Ma'am Sir. At palagi lang po tayong mag-iingat saan man po tayo naroon. At see you po sa next video ko. God bless all of us.